Kahapon, maraming nagtatanong sa akin kung totoo ba. Hindi ko naman alam kasi so ngayon, eto na, may balita na. Ito yung balita. So, confirm. Ouch. So, ano nung sabi? Harry Roque's wife removed from Pag-ibig board. Totoo. Myla Roque, the wife of former presidential spokesperson Harry Roque, has been removed from the board of trustees of the Pag-ibig. A statement released by the Presidential Communications Office said she was replaced by Maria Lourdes D. Doria Velarde, who was appointed by, of course, PBBM as acting member representing the private employer sector. Roque was appointed to the Pag-ibig board in 2017 by then President Rodrigo Duterte. Tagal ah. Tagal niya. Her removal comes days after her husband said that Duterte had told him he was about to be arrested at any time by the ICC. The former president is being investigated for alleged crimes against humanity, etc., etc. So the PMS, earlier launched what it's called a performance review of all presidential appointees. Okay, so may performance review daw sila. Ngayon, mga kotsero, comment tayo dyan. Kasi usually, hindi ko lang alam kung ano nasa Pag-ibig sa Pag-ibig na charter. Huwag niyo pong kalimutan, mga kotsero, ang Pag-ibig is a government-owned and controlled corporation or GOCC. Ngayon po, sa Pag-ibig, so dahil nga pag-aari siya ng gobyerno, isa siyang korporasyon pala na pag-aari ng gobyerno, para siya ay tumakbo, kailangan ho niya ng implementing law. Kailangan ho niya ng batas. So, hindi ho natin alam kung ano ho yung nasa batas ng Pag-ibig regarding sa kanilang mga board members. Di pa ho natin alam. Pasensya na po, di pa natin pinag-aaralan ng Pag-ibig. Love lang. Napagdaanan ko na lahat ng pwedeng pagdaanan sa love. So yun. So hindi natin alam kung ano kung meron bang, kasi unlike, for example, si COMELEC is a constitutional commission. Si COMELEC, lahat ng commissioners doon, 7 years. 7 years lang. Si COA, ganun din, 7 years. So hindi natin alam kung may ganung klaseng sistema sa Pag-ibig specifically. So, kung ganun, pwedeng baka nag-expire lang yung term niya, etc. Pero hindi yun yung balita eh. Ang balita is tinanggal siya bilang miyembro ng board ng Pag-ibig. Removed eh. Hindi naman sinabing the term has expired. Wala naman sinabing ganun, mga kotsero. So, mahirap pong mahirap sabihin the circumstances kung bakit siya tinanggal. Okay, so, ayokong panghulaan yan. Ayokong panghulaan yan. Kasi, alam niyo na, ulitin ko lang, mainit ang mata sa akin ng mga DBS. Ayan, Section 4 daw ng Board of Trustee ng Pag-ibig. Anong Section 4? Section 4 ng Charter. Tingnan natin habang nandito tayo para mag-shoutout tayo sa mga kaibigan natin sa Sendwave. Yan, kung kayo ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium, may pwede na kayo magpadala sa inyong sa Pilipinas nang wala pong remittance fees gamit ang Sendwave. Ang gagawin nyo lang ay download ang Sendwave app, lagay nyo account nyo sa loob, at pwede na kayo magpadala sa Pilipinas through GCash, sa mga bangko at iba't ibang mga pawn shops din sa bansa. At kapag ginamit nyo pa nga yung promo code na Coach Jarrett, ayan basta ko na yung pangalan ko, ito na yun, Coach Jarrett na yan. Sa Sendwave ay makakuha pa kayo ng karagdagang $20 free credit. Yon, kaya gamitin na sa Sendwave for all of your remittance needs. Okay.
Ito yung Board of Trustees. Andito pa si ano eh. Andito pa si, ayan. Oh. Ito yung asawa ni, ni attorney. Ayan. Attorney Harry Roque. Ayoko mag-judge. At ayoko na rin mag-talk. So, RA 9679. Okay. RA. Ito, term of 2 years. Provided, however, ay shucks. That the first of, okay. For private sector. So dalawang klase ang may terms. For private sector representatives, ang term nila is 2 years. Okay, 2 years. However, provided however that of the first to be appointed, one representative of the employers shall have a term of only 1 year. Okay? So the representative of government employee shall be appointed by the President of the Philippines for a term of 2 years. Okay. Ayun. So ito yung terms. Okay. Ngayon, so 2 years. 2 years since 2017. So ibig sabihin, inaano siya. What do you call this? Nire-renew siya. Nire-reappoint ng presidente every year. Or every 2 years. And nakadalawang taon siya sa panahon ni PBBM. Diba? Nakadalawang taon siya sa term ni PBBM kasi 2022 hanggang tapos 2023. So since 2017 hanggang 2023, nakaupo siya sa Pag-ibig. Yun. Which now begs the question, bakit hindi ni-renew? Kasi kung simula 2017 hanggang 2023 or let's say hanggang 2022, reappointed siya halimbawa ng 2022. Ba't hindi ni-renew? May possibility naman pala ng renewal. Diba? May possibility naman pala ng renewal every 2 years eh. Bakit hindi ni-renew? Alam nyo, ako lang naman to. Churi ko lang naman, churi. I don't think it has anything to do with her. I don't think it has anything to do with her. Doon sa asawa. Siguro, it has everything to do. Siguro lang ha. I'm not saying this as a fact. Baka naman naka-apekto yung mga patutsyada ni Harry Roque recently. Diba? Baka naka-apekto yun. Kasi mga kotsero, tignan nyo naman kasi mga patutsyada ni Harry Roque recently. Fake news, not patutsyada po. For example, to, kine-claim niya na si PBBM daw ay bumaliktad doon sa position niya sa ICC. Una to. Yung pagbaliktad daw ni PBBM sa ICC. Dahil daw naaning o napraning daw si PBBM sa mga chismis ng destabilization chismis ng distab na nanggaling daw kay PRRD. Ayun, medyo nabulol-bulol ako doon ng konti. Wala naman sigurong pumilit kay former spokes na magsalita ng ganito. So what could have provoked PBBM to change his mind? Diba? Bakit? My informant revealed yung kanyang informant na as usual. So there, that's one. Another is, ito yung very recent niya, yung aarestuhin raw si Digong. Dahil papalit-palit nga daw ng prinsipyo itong si PBBM. Paano ka matutuwa? Sino matutuwa? Diba? Ba't ka matutuwa sa ganyan?
Sinabi na nga ni PBBM, for the 100th time, hindi tayo makikipagtulungan sa ICC. Hindi pa rin sila happy. Hindi pa rin sila kontento. Tapos ito, may bago siyang patutsada. Bago na naman. Ito, karirinig ko lang kanina. At syempre, magagaling yan sa fake news channel na si SMNI. Alam niyo mga kotsero, I'm convinced. Ako, kumbinsido na ako ngayon. I am more than convinced na sa panahon ngayon, mga kotsero, sa panahon ngayon, kung nung panahon ng mga dilawan, ay merong ABS-CBN na nagtataguyod ng fake news ng mga dilawan. Ngayon, na meron ng Duterte sa mundo ng politika, meron ng SMNI na magtataguyod ng fake news ng mga Duterte Balahura supporters. Sila na yon, guys. Sila na yon. Ikaw ang son of God. Sinong Diyos? Di ba? Ikaw na yung appointed son. Tapos, antigas pa tumanggi, no? Antigas ng mukha tumanggi, mga kotsero. Kanino bang silhouette yan ng mukha? Nga. Kanino bang silhouette ng mukha yan, no? Pang silhouette 40. Ayan, no? Diyos ko. Diba? At anyway, mas worse pa, sabi ni Alvin Perez. Mas worse pa raw si SMNI. Totoo. But anyway, panoorin natin to. Sa panahon ni PRRD, meron din bang parang na-implement siya, na naging utos niya, na kalaunan nakita niya yung epekto tapos binabawi niya? Meron din, yung charter change. Pinaggastusan pa niya yan. Bumuo siya ng Constitutional Commission. Pinag-aralan kung ano yung mga provision na dapat baguhin. Binigyan ng pondo. Pero matapos yung exercise na yun at nakita niya na hindi prioridad ng taong bayan sa taong bayan, he let it go. Kasi siya, hindi naman siya bumalintong. Nanatili siya sa paninindigan na kinakailangan magkaroon ng federalism. Pero matapos na pag-aralang mabuti ng pinakamagagaling na mga utak sa legal profession, yung mga dapat na baguhin sa saligang batas, at nakita niya na ang timpla ng taong bayan ay hindi prioridad ang charter change, umatras siya. Pero hindi siya bumalento. Hindi niya sinabi na hindi kinakailangan. Nanindigan siya as a candidate, kinakailangan federalismo. Pinag-aralan, sinumite sa taong bayan, nagkaroon ng diskusyon, hindi namili ng pirma, hindi umabot sa pagdating na pamimili ng pirma, at nung ang timpla nga ay hindi namin tingin na importante yan, binitawan niya. So kumbaga, attorney, nakinig siya sa taong bayan na siyang nagbigay ng kapangyarihan sa kanya dyan sa pwesto. Well, yun nga po. Pero si Admar, nila ito yung taga-sulsul. Si Admar, siya yung taga-sulsul ng mga usually, kapag merong interview tapos kailangan meron kang i-push na propaganda, si Admar yung lagi nagtatanong. Pansinin niyo, pansinin niyo. Di ba doktora, ganito dapat? Di ba doktora, kapag ikaw ay ganito, dapat ganyan. Ganyan si Edmar palagi. Pero ito, yung tanong ni Harry Roque. Di ba? Ganyan siya, ganyan. Kapag meron kang gustong i-push na propaganda, siya yung magtaga-bato mo. Siya yung taga-bato mo. Hindi ko alam kung bakit. Hindi ko alam. Baka ewan ko lang. Pati rin ba si MJ? Pero, pati rin ba si MJ? Si MJ Mondear? Si MJ kasi, bihira ako, baka hindi ko lang naaabutan si MJ. Baka hindi ko lang naaabutan. Kasi lagi ko nakikita siguro yung kay Admar. Pero, baka ganun lang, di ba? Ay, nako. Okay. Tapusin muna natin yung video bago ako mag-react. Man silang veteran na politiko. Kaya alam ko na hindi rin po pwede magbigi-bigihan si PBBM sa boses ng taong bayan na sa panahon ngayon, ang inaarayan ng taong bayan ay yung patuloy na pagtaas sa presyo ng bilihin, kawalan ng trabaho, at yung mas mataas na sahod. Ito mga bagay-bagay na putong ito ay hindi naman po mabibigyan ng agarang solusyon sa pamamagitan ng charter change. Okay. Ang kinakailangan po natin, pababain ang halaga ng kuryente. Pababain ang halaga hanggat maaari ng gasolina. Kinakailangan tanggalin ang korupsyon. Kinakailangan tanggalin ang red tape.
Marami naman pong initiatives ngayon sa PBBM na patungo na tayo ron. Yun po ang ating pukpukin pa. Dahil itong saligang batas na ito, kahit anong gawin natin, kung nandiyan pa rin yung mga hadlang para sa pag-unlad, Asus! hindi pa rin po mas lalong mapapabilis ang ating pag-unlad. Although, I give credit where credit is due, even without charter change, nagtagumpay naman po ang PBBM na palaguin ang ating ekonomiya sa nakalipas na 2 taon. Siguro dapat kausapin Na naman sila dun sa unahin ng kahirapan, unahin ng gutom, unahin ng presyo ng bilihin, etc. etc. Hindi ko alam nyo mga kocher, minsan talaga hindi ko alam kung bingi-bingihan lang talaga tong mga to sa sinasabi ng mga tao sa paligid nila. O sa sinasabi ng taong bayan, totoong taong bayan sa kanila. By the way, shout out kay Sangkay, nanonood daw si Sangkay. Sangkay, baka mabash ka dahil nanonood ka sa akin. Alam mo naman. De, pero kaibigan natin yan si Sangkay. But anyway, balik tayo sa kwento. Eto na. Di ba laging ganun? Palaging ganun ang kwento. Nung kinokontra ang tawag dito, nung kinokontra ng mga dilawan yung federalism, yun din ang sinabi ng mga dilawan. Ba't hindi unahin ng kahirapan, hindi unahin ng gutom, hindi unahin ng trabaho, etc. etc. Ba't hindi unahin yun, etc. etc. Tapos tong mga tuta ni Digong, sasabi lang, hindi, kailangan natin ng federalismo para magkaroon na ng kalayaan ng bawat rehiyon na tutukan ng kanilang sarili ekonomiya, etc. etc. What have you. It's the same concept. At least nga dito, sa charter change ni PBBM, ang gagalawin lang, economic provisions. Sa federalism, gusto niyong baguhin ang buong gobyerno. Pero nung sa federalism, wala kayong problema. Ngayon may problema kayong lahat. Ipokrito kayo. Ipokrito kayo, ipokrito si Digong, duwag na, ipokrito pa. Si Digong. Iyakan na naman mga Duterte. Balahura supporters dito. Mga ipokrito kayo. Ipokrito. Yan ang masasabi ko sa inyo. Pabor lang kayo sa charter change dahil nung panahon na yon kasi si Digong ang may gusto. Ngayon, hindi si Digong ang nakaupo, ayaw nyo na. Kasi hindi si Digong eh. Wala kaming tiwala dun sa nagsusulong ng charter change, etc. etc. So may tiwala kayo pag si Digong lang. Paano pag kami walang tiwala? Di kami naman na magsasabi na unahin nyo ang gutom, unahin ang kahirapan, etc. etc. Ganon. Walang katapusang pasahan niya ng ng excuses. Kailan kikilos? Sige, kailan kikilos? Alam nyo mga kotsero, ako kung tatanungin, sagarin na natin yan eh. It-fed parl na natin tapos economic provisions. Kung ako tatanungin. Kaso nga lang, mga kotsero, kapag pinag-usapan yung charter change, may mga taong katulad nito ni Attorney Harry Roque at yung mga dilawang pink CPP na kung ano-anong pinagsasasabi. Ang priority ko lang naman, ako personally, ang gusto ko lang talagang unahin, magkaroon ng maraming kumpanya sa Pilipinas. Kasi nga, simple lang naman. Maraming kumpanya, maraming trabaho. Maraming trabaho, maraming may pera. Maraming may pera, maraming may mga mabibiling pagkain. Makaka-afford ng bahay at lupa. Makaka-afford ng kung ano-anong pambuhay sa pang-araw-araw. Di solve mo ang gutom. Solve mo ang kahirapan. Solve mo ang presyo ng bilihin. Anong problema nyo? Hindi ko talaga naiintindihan guys eh. Yung kaipokritohan nitong mga Duterte Balahura supporters talaga. Sobra. Simple lang no logic nun eh.
Sasabihin ng iba, meron na, tulad to si Senator Amy. Meron namang mga enabling laws, etc., etc. O sige nga, with the enabling laws, nung panahon ni Digong, anong nangyari? Tumaas ba, bumaba ba tumaas ba ang ekonomiya natin? Bumaba ba ang gutom? Na-eliminate ba ang kahirapan? Hindi. So why are we expecting a different result from the same thing? Baliw yun, sabi ni Einstein. Baliw lang daw ang nag-e-expect ng ganun. You cannot expect a different result by doing the same behavior. You can't. O tapos ngayon, kukontrahin nila yung charter change. Kahit economic provisions lang. Ay, hipokrito kayo. Nung federalism, federalism, mga kotsero, babasagin talaga yung 1987 Constitution noon. Yun talaga, babasagin yung 1987 Constitution. Pero sulong sila ng sulong. Ngayon, ayaw nila. Katiting lang yung papalitan. Para mga phrases lang, guys. Dadagdagan lang ng as provided by law. Ganun lang, kasimple. Anyway, tuloy natin yung video. Natin, yung ating resident. And wait. While I'm talking, pasensya na. Sabi na, Attorney Harry. Anyway. Sabi ni Attorney Harry kanina, si PBBM daw, bale-balentong. Bale-balentong kasi dati daw, hindi siya naniniwala sa charter change, tapos all of a sudden, within 1 year, nagpalit ang isip. Si Digong daw, hindi siya bale-balentong. Bakit? Kasi daw, nung una, sinusulong niya yung federalismo. Sinusulong daw niya talaga. Nung sinusulong niya yung federalismo, pinag-aralan nila. Ginastusan pa para mapag-aralan kung okay ba siya. Noon nalaman niya na hindi pa welcome sa taong bayan, saka inatras. Siya bale-balentong. Si Bongbong, bale-balentong yan. Ganun. Wait lang. Sa palagay niyo ba, hindi pinag-aralan yung move na yan? Sino nagsabi sa hindi pinag-aralan? Hindi ba porke walang press release na bumuo ng Constitutional Commission, ibig sabihin, hindi pinag-aralan? Nung December lang sinabi ni PBBM, we're studying the possibility of amending the economic provisions. Itong December lang. Malay nyo ba? Kung itong December lang nila talaga pinag-aralan, saka nagbago yung isip, kailan lang ba siya nag-out dyan sa economic provisions na yan? Ito lang naman February. Up until November of last year, lagi niya sinasabi, wala sa options yan. Bakit? Sa palagay nyo, ano kayang kumumbinsi sa kanya? Yung foreign trips niya, for sure. Nandun ba kayo sa foreign trip? Nung kausap niya yung Chamber of Commerce ng ibang mga bansa? Wala, di ba? Anyway, tuloy natin. Miss, no? At tanungin natin na sa administrasyon ba ni PBBM na meron na tayong dalawang growth figures noong 2022 at 2023, napakita ba mismo ni PBBM na hindi kinakailangan baguhin ang saligang batas para umunlad ang Pilipinas? At speaking of economy, attorney, target ng pamahalaan na maabot ang inaasam na maging upper middle class status ang Pilipinas sa susunod na taon. Kaugnay nito inahayag ni Pangulong Bongbong Marcos na malaki ang may tutulong ng pag-amyenda ng economic provision sa saligang batas para makamit ito. Narito ang balita ni Chris Rigataro. Pursigido ang Administrasyong Marcos na maabot ang ambisyong maging upper middle class status ang Pilipinas sa 2025. Kaya naman sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tuloy-tuloy din ang pagpupursiga ng kanyang administrasyon upang makapanghikayat ng mga dayuhang mamumuhunan sa bansa.
Ngunit ayon kay Pangulong Marcos, may mga batas sa kasalukuyan na pumipigil sa pagpapalakas ng foreign investments. Ito rin ang dahilan kaya't nalilimitahan ang economic potential at global competitiveness ng Pilipinas. Kung kaya't binigyang diin ni PBBM ang kahalagahan ng isinusulong na pag-amyenda sa economic provisions ng saligang batas. Many sectors of society, particularly business, have pointed to certain economic provisions in the Constitution that inhibit our growth momentum. Kaugnay dito, inihayag Mga negosyante pala ang humihingi. Ay mayroon ng mga ginagawang hakbang para sa pagsusulong ng pagbabago sa economic provisions. Since the 8th Congress, there have been no less than 300 measures filed in the House of Representatives calling for the amendment of these economic provisions of our Constitution. Kaugnay nito, inihayag ng Pangulo na makabubuting magkaroon ng malayang talakayan ang bicameral Congress hinggil sa usapin. Gayong bahagian niya ito ng democratical process pati na rin ng check and balance. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Creseline Catarong, SMNI News. Ayan, attorney, mali na din ba yung naging sagot ni PBB? Well, malinaw na bumalentong siya. Di ba? Matapos ang isang taon. Yun yung ano nila, yun yung propaganda nila na pabago-bago ng isip daw si Presidente. Ang nakakatawa pa dyan, mga kotsero, ang ina-attribute nila yung pagbabago ng isip ni Presidente kay Martin Romualdez. Alam nyo, mga kotsero, ulitin ko lang, I'm not a fan of Martin Romualdez. Ayoko kay Martin Romualdez. And I'm sure kung regular ka sa channel ko, maririnig nyo sa akin yan paulit-ulit. Pero mga kotsero, don't you think PBBM is smart enough na kaya niyang mag-isip para sa kanyang sarili? Yung digong nyo nga na aminadong 75% lang ang pinapasa niya sa law school eh. Genius na sa inyo eh. Yung pa kayang nag-aral sa Oxford? I mean, mga kotsero, pag pumasa ka ng 75% sa law school, ang malaking achievement yun para sa ordinaryong tao. Or maski sa amin mga law student. Happy na kami nun. Pero mga kotsero, di ba? Parang, hello? Yung isa, political genius? Yung isa, political genius dahil sa kahit nagbabago-bago siya ng isip? Ilang beses ba siyang, si Digong, ilang beses na ba siya nagbago ng isip sa buong pagiging presidente niya? Mamaya, meron tayong isang topic, pagbabago niya ng isip. Una, friends na friends siya ng NPA. Tapos biglang enemies na sila. Oh. Mamaya, pag-usapan natin yan. Ay, ito, marami na namang iiyak sa akin na Duterte Balahura supporters dahil dun sa balita ng isang vlogger nyo, vlogger propagandista nyo. Sige. Sinabayan ako sa live stream. Mahirapan siya. Mahirapan siya. Anyway, so yun. Don't you think si PBBM has his own decision-making process? Na ina-attribute nyo lahat sa pinsan niya? Really? Feeling nyo si PBBM walang sariling utak niya? Lang nga, eto nga wala pang charter change, napaunlad na niya yung Pilipinas eh. Kay Martin Romualdez din yon? Oy, Attorney Harry, sa'yo mismo nang galing, sa bibig mo mismo nang galing. To his credit. Ang kinakailangan po natin, pababain ang Yan. Kinakailangan, yun po ang ating pukpukin. Kahit anong gawin natin sa pag-unlad, hindi pa rin po, I give where credit is due, even without charter change. Nagtagumpay naman po ang PBBM.
na palaguin ang ating ekonomiya sa nakalipas na 2 taon. Yung admission yun na nga na yun eh. Wala pang charter change yan. Wala pang 100% foreign ownership ng mga kumpanya. Wala pa. Napalago na niya yung ekonomiya natin. Tapos i-attribute nyo yung idea niya na magkaroon tayo ng charter change kay Martin Romualdez. What the heck? What the heck? What the hell are you smoking? Because I got high. Because I got high. Pararap pap pap pap. Diba? Wala pang ang charter change, napaunlad na ni PBBM ekonomiya natin. Admission mismo ni Harry Roque yan, ha? Admission mismo ni Harry Roque. Tapos sasabihin niya, hindi. Ano yan? Idea lang yan ni Martin Romualdez. Fentanyl pa more. Fentanyl pa more. Ano ngayon yan? Ewan ko dito eh. Yun yung naaamoy ko dito sa mga to eh. Ang ipokrito kasi, alam niyo naman ako, mga kutsero. Alam niyo naman ako pagdating sa sa hypocrisy. 'Di ba? I'm not saying I'm a shining example of honesty and credibility. Hindi. Hindi naman ako ganoon. Hindi ko naman sinasabi na ako yung pinaka honest na tao sa buong mundo. No, I'm not saying that. What I'm saying is this. Sa mundo ng politika, wag kang magke-claim na wag kang tatayo sa isang bagay kung kayo mismo sumusuway doon sa tinatayuan nyo. Sinasabi nyo, hindi bale-balentong si Digong. Ilang beses siya bumalentong sa kung ano-ano pinagsasabi niyo. Baka kumain ng microphone si attorney. Diba? Sasabihin nyo, we want to give credit when credit is due. Pero kapag panahon na ng bigayan ng credit, sasabihin nyo, ay hindi, si Digong yan eh. Project ni Digong yan eh. Hindi, si Digong lang yung si Tatay Digong lang yung political genius, master strategist, art of war. Diba? Diba? Si Tatay Digong lang yung political genius, master strategist, art of war. Pag tinanong mo, bakit nung panahon ni Digong, puro siya federalism? May kanta pa nga si Mocha dyan, Pepe Federalismo. Kaya nga siya nagka-problema sa PCO nun, di ba? PCO pala. Dahil doon. Tapos ngayon sasabihin nyo, unahin yung inuuna nga yung mga mahihirap eh. Inuuna nga yung kahirapan, inuuna yung gutom, inuuna yung problema sa trabaho, inuuna yung problema sa bilihin sa pamamagitan ng pag-amyenda ng saligan batas na magpapaluwag sa at magbibigay ng pagkakataon sa mga foreign investors na mamuhunan mismo direkta dito sa Pilipinas. Bibigyan ko ng example. Nung panahon ni who's this guy? Si Panot Aquino. Who's this guy? Nung panahon ni Panot Aquino, dapat papasok sa Pilipinas ang Telstra. Telstra, yung phone company sa Australia. Telstra ang pangalan. Hindi natuloy. Ang magpapasok sa Pilipinas si San Miguel. Ramon S. Ang na yun. Doon pa lang Ramon S. Ang na. Ang mahilig maipagtrabaho sa gobyerno.
Telstra, papasok. Hindi natuloy. Bakit? Sabi kasi sabi daw ng Constitution natin, kailangan 60% pagkaarian ng San Miguel. Hindi naman pwede yun. Sabi ng Telstra. Noong panahon na yon, mga kotsero, duopoly lang ang tawag dito, ang ating telecoms. PLDT lang tsaka Globe. Hanggang ngayon naman, technically, PLDT pa rin tsaka Globe. Si Dito, hindi naman nag-take off si Dito eh. Kaya ba niyang kumumpit? Sa Globe tsaka sa PLDT? No, he can't. Up until now. Taas nga ang expectations ko dyan sa Dito na yan eh. Hanggang ngayon, wala. Alam niyo, one of these days, hindi ako magtataka kung bibilhin ng either Globe or PLDT yan dito. Hindi ako magtataka talaga. Malamang sa Globe kasi nagre-rent siya ngayon sa Globe eh. From what I know. During that time, pinupush yung pagpasok nung Telstra. Bakit? Kasi magkakaroon ng legitimong third competitor. Ang laki ng Telstra eh. So kapag nagkaroon ka ng third competitor, bababa ang presyo ng phone bills. Pag bumaba ang presyo ng phone bills, mas maraming makaka-afford ng telepono. Diba? Pag mas maraming nakaka-afford ng telepono, mas magiging interconnected ang mga Pilipino. Buti pa kasi Sun Cellular binagsak yung presyo ng cellphone eh. Mas maraming Pilipino naka-afford ng cellphone. Pero ngayon, ano nangyari kay Sun Cellular? Naging sustainable ba? Hindi. Binili ng PLDT. So technically, mga kotsero, hanggang ngayon, we are still in a duopoly. Yung third player natin, wala pa yan. Bata pa yan, kumbaga. Batokan pa yan sa kalsada. O parang batang hamog pa lang yan. Wala pang laban yan. Imagine, mga kotsero, halimbawa lang. I don't think bubuksan nila yung telecoms para sa saan ba to? Saan ba sa Public Service Act ang telephone? Ang telecommunications. Transportation, power distribution yata yun, or generation. 4 yun sa Public Service Act. Alimutan ko lang yung pangalan, yung iba. But anyway, for example, hindi kasama sa Public Service Act ang telecoms. Imagine, kasama sa Public Service Act? Wala, hindi pwede. Hindi pwedeng magkaroon. Hindi pwedeng magkaroon ng third player. Communication, tingnan natin. Tingnan ko na. Habang online, meron naman ang internet, di ba? Ang public utilities ay distribution of electricity, transmission of electricity, petroleum, seaports, at PUVs. Yun lang siya. Distribution of electricity, transmission of electricity, petroleum and petroleum products, water pipeline, seaports, and public utility vehicles. Yun lang ang public utilities. So, ibig sabihin, ito ang hindi pwedeng galawin. Ito ang 60-40 pa rin. Or wait, 50-50 yata. May nakita ko kanina parang 50-50 yata. Hindi. Definition of terms lang pala yan. 50-50. So, ito ang hindi pwedeng galawin. Yan. Sa public ng what do you call this? 100%. 100% ownership. Hindi kasama ang power generation, distribution, and transmission lang. So, anyway, going back. Yan. So, going back. So pwede ang telecommunications. So, halimbawa, ganito. Sa ngayon, meron tayong dalawang major players sa telecom. PLDT and Globe. Imagine kung pumasok sa Pilipinas si AT&T. Pumasok si Telstra. Sino pa ba? Si Vodafone ng Europe.
Or let's say, magkaroon mismo ng opisina dito sa Pilipinas, ang Starlink. Iyak si PLDT tsaka si Globe. Iyak sila. Iiyak sila. Bakit? Marami ka ng kompetensya. Kailangan mong ibagsak yung presyo mo. Dami ka ng kompetensya Yun. T-Mobile. Kasi ba yung T-Mobile? Si DP pala to. Shoutout sa'yo, Dips. Hindi, yung Starlink, may partner lang sila dito sa Pilipinas. Hindi pa sila pumapasok. Pero yung pumasok sila sa market. Ibig sabihin, nagbebenta na sila ng Starlink sa Pilipinas. Pero, hindi sila pag-aari ng Elon Musk. Iba pa. Iba yung nagmamay-ari sa Pilipinas. Parang may mga distributors lang dito sa Pinas. So, but anyway, SM, no? Si. Halimbawa nga lang. Si Starlink. Hindi na niya kailangan maipag-partner kay Henry C. para makapasok sa Pilipinas. Direkta na. Tatayo kami ng office dyan. Bababa ang presyo ni Starlink. 20,000 ngayon yun isang Starlink. Mas bababa pa ang presyo niya. Bakit? Wala siyang kahati sa profits Ngayon, kung nakikihati pa si Henry C. Tinan mo, napakayaman na ng pamilyang C. Gupang pa rin. Ngayon kasi nakikihati pa si Henry C. 60% na kay Henry C. Ng Starlink. Kung pwede siyang mamuhunan dito ng diretso, walang middleman, walang ibang partner, 100% kanya yun. Mas mumura si Starlink. Kung maisipan niya, mura pala madali lang pala mag-start ng negosyo sa Pilipinas. Tapos, stable ang political environment, mura ang cost of living, ganyan-ganyan. Tayo ako dito ng planta, dito na gagawin yung Starlink. Ayaw nyo nun? May trabaho mga Pilipino. Yun yung sinasabi ko, mga kotsero. Bababa ang presyo ng commodities. Bakit? Kasi may competition. Mga kotsero, that's capitalism at its finest. Mga kotsero. Galit kayo kaya nila yung mga komunista, galit sa kapitalista. I mean, of course, capitalism has its evils, pero, di ba? That's capitalism at its finest. Mas maraming produkto, mas maraming competition, mas maraming kumpanya na pwedeng pagtrabahuhan, ang mas maikinabang, Pilipino. Yun ang importante. Yun ang importante. Tingnan nyo si China. Si China nga kahit napaka-komunista ni China. Hybrid sila. Pagdating sa negosyo, sige, mag 100% kayo, basta dito hindi lang pwede. May mga industriya lang na hindi kayo pwede. China yun komunista yun. Tingnan nyo. Number 2 superpower ng China. Si Vietnam, nalampasan na tayo ni Vietnam. Diba? Ganun lang yun, guys. Kaya nakakatawa tong mga mga katulad ng pinagsasabi ni Attorney Harry. Na weird Hindi ko alam kung saan nila hinuhugot yung mga pinagsasabi nila So hanggang dito lang po muna tayo mga kotsero. Maraming po salamat sa inyo patuloy na pagsuporta sa ating channel. Huwag niyo po kalimutan mag-subscribe sa Coach Jared YouTube channel at sa ating Facebook page mga kotsero. And I'll see all of you tomorrow sa next Coach Jared Live natin. Alright, bye everyone. See you next time. Bye. Pag ganun, huwag natin gawing tanga mga Pilipino. Mas maganda kasi nasa lugar ka ng tama kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamali. Are they willing to go that far? Hindi nakakalimutan ng Pilipino yan hanggat di nasasagot niya. Sino ngayon nagsasabi ng totoo?